Breaking news mga kababayan. Nako po, Ramon Tulfo nag-iingay na naman. Listahan ng mga personalidad na minamanmanan umano ng Administrasyong Marcos Jr. inilabas ni Mon Tulfo. Ngayon po mga kababayan, sabi niya, huwag niyo akong tanungin kung saan ko nakuha ang information. Hindi ko sasabihin kahit pitpitin niyo ang bayag ko. Halaka. Kilala niyo naman itong si Mon Tulfo. Dating idol na idol niya si Tatay Digong. Talagang traitor po ito mga kababayan na manggagamit gaya ng kanyang mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng mga komento. Natahimik po sila sa korupsyon. Mahilig sila sa chismis, pero sa totoong mga issue na nangyayari sa ating bansa ay tikom ang kanilang mga bibig. Pati yung si Ben Tulfo, Rapi Tulfo, at lahat po ng mga ito mga kababayan, mga manggagamit. Yun ang sabi ng mga nagtitiwala sa katwiran. Abay sinama si Marcoleta, sinama si Topacio, sinama lahat ng mga galit siya, yung mga galit na personalidad, isinama niya lahat. Nagagawa daw ng kaguluhan. Ngayon po, binakbakan po ni Attorney Topacio dito. Ito po ang banat mga kababayan ko. Tignan nyo po ito. Nasaan ba yung ito? Sabi po ni malakas lang ang loob niya kasi wala siyang bayag. Ito ang sinabi ni PDP Deputy Spokes Attorney Topacio. Binakbakan itong walang bayag na ito na si si Ramon Tulfo na nagngangangaw-ngaw. Mga kababayan, sino-sino ba ang kanyang pinangalanan nagagawa daw ng kaguluhan na pabagsakin ang gobyerno ni BBM? Ito po mga kababayan, basahin po natin ang post ni dito ni Attorney Guanzon. Ito po mga kababayan. Hanapin po natin ito. Meron po ditong ito po. Malakas ang loob niya kasi wala siyang bayag. Nako po, nakakahiya ito. I-check po natin ang post ni Rowena Guanzon dito. Sino-sino ba mga nasa listahan na di umano ay magpapabagsak sa gobyerno ni BBM? Ito po mga kababayan ko. Ito. Ang tindi ng kanyang mga paratang mga kababayan ha. Matindi po ito. Ito po. Here's an insider list of people. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Number 1, Romeo Pocis, Orly De Leon, Benjamin Magalong. Aba, kasama pa si Benjamin Magalong kasama nyo nga yan, nandun sa Davao. Kumukuha ng chismis doon. Gerald Bantag, Col La Chica, Col Leonardo, Col Meltran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, kasama, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta. Nako po, kasama si Rodante Marcoleta. Orlando Olamit, alias Monk, Possible Financer, BP Sara, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Grabe mga paratang niya mga kababayan. Matindi po ito. Kilala po natin si Ramon Tulfo na walang ginawa kundi chismis. Kaya nabubugbog ni Raymark Santiago ito, mga kababayan. Kung ano-ano ang kanyang mga sinasabi. Kilala niyo po si Ramon Tulfo na nabugbog na na-block ayan. Nakilala rin natin ito na isang basher po.
ng kapatiran. Ikukwento ko lang po, medyo matagal na po itong nangyari. Marami din itong ginagawang paninira sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Nademanda po ito sa buong Pilipinas. Hindi po yan chismis, mga kababayan, dahil sa kanyang paninira. So, nandito lahat ang mga posible daw na gagawa ng destabilization plot laban sa gobyerno ni BBM, laban sa korupsyon. Tignan nyo po mga kababayan, bakit sila tahimik sa korupsyon na ito? Dati napaka-vocal nila nung mga vlogger pa sila, nung nasa TV pa sila, nung action, Rapi in action, nung presidente si Tatay Digong, idol na idol nila, pati itong war on drugs, yung mga tokhang, idol na idol nila mga kababayan. Ngayon po na napakaraming mga issue ng pagnanakaw, lalong-lalo na po sa korupsyon, naging senador na sila. Anong ginagawa nila? Wala po. Tahimik, tikom ang mga bibig nila. Anong nangyari sa inyo mga Tulfo brothers? Akala namin kayo ay tagapagligtas at tagapagtanggol ng bayang Pilipino. Lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Bakit ngayon anong ginagawa nyo? Mga tikom ang bibig, nabusalan ang mga bibig, mga tahimik pa. Sa mga patay sa sementeryo. Grabe mga kababayan. Anong nangyari sa inyo, Tulfo brothers? Bakit bending dalo kayo? Bakit ngayon wala kayong ginagawa, mga tahimik kayo? Ngayon, nandito yung mga dating general. Sinasabihan na gagawa daw ng destabilization plot. Ayun, no? Romeo Pocis, Orly De Leon, Benjamin Magalong. Bakit si Benjamin Magalong gagawa ng katarantaduhan? Kakampi nyo yan? Ano yun, mag-i-spy? Kunwari, halimbawa, totoo, mag-i-spy dyan. Bistado na yan Balat sibuyas din yan, balat kayo. Nagsisinungaling din yan. Kunwari, papasikat siya, yung pala kakampi ng mga buhaya. Yan po ang mga komento, mga kababayan ko. Eto po, ulitin po natin ang mga listahan daw ng mga gagawa ng destabilization. Romeo Pocis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macañas, Gerald Bantag, Col Lotchica, Col Leonardo, Colmer Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit alias Monk. So yung mga freelancer, Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Kita nyo? Wag daw siyang tawag dito. Wag daw siyang pilitin. Kahit pitpitin ang kanyang itlog, hindi siya kakanta. Ito po mga komento, mga kababayan ko. Ano sabi ng mga komento? Asus, sabi ni Ma'am Fema. Kilala ko po ito, si Ma'am Fema. Kaibigan natin ito. Napakomment tuloy si Ma'am Fema dito. Nagulat siya sa post ni Ma'am Rowena Guanzon. Alam niyo naman si Ma'am Rowena Guanzon, nako, very consistent ito. Basta sa tama, kakampi ito sa tama, hindi kakampi ito sa walang katwiran. Alam niyo mga kababayan, matagal na po si Rowena Guanzon na naninindigan sa kanyang prinsipyo, hanggang ngayon pinanghahawakan niya. Sa totoo lang, believe ako sa ginang na ito. Hindi gaya ng iba na kumakapit sa sistema. Yang mga Tulfo na yan, walang kwenta yan. Sabi ng mga komento. Eto po, sabi ng Ma'am Fema. Eto po. Sabi po dito ni Ma'am Fema. Asus, it is the people who want regime change. The real
conspirators are those who are spreading this story because they want BBM to impose martial law. The real destabilize the real destability ano to? The real ano to? Hindi ko mabanggit. Destabilizers are inside the palace and Congress who want to continue plundering the country. The people now know the truth and no longer believe this kind of propaganda. Che. Ayan, tignan nyo po mga kababayan. Galit na galit po si Ma'am Fema dito. Dito sa post ni yung kapatid Bending Dalo na si Ramon Tulfo na walang ginawa kundi magngaw-ngaw na walang kwenta. Paano pitpitin wala ka namang bayag? Nako po. Yari, sabi ni Marge Guanzon Aberlos. This reminds me of list of noisy student in class when I was in preschool. Kayo po ba ang class secretary, Mr. Tulfo? Sabi ni RJ Geraldo. They will destabilize the syndicate, not the government. Kulang pa yan, people power of the Philippines pa. As if may bayag yan, Darwin. Usa lang jud among mag-comment ana. Salamat Mark. Ayan o. Ayan, si Raymart Santiago lalabas na. Mauulit yatang sapakan ng dalawang ito. Dahil sa pagiging chismosa, ay nablakayan na itong Ramon Tulfo na ito na gumagawa na naman ng malaking ingay na wala namang kasay-saysay. Puro pamimintang na naman. Kasi naman Ramon Tulfo, galit na galit ang taong bayan. Wala pong gagawa ng destabilization. Ang kakalabanin lang ang mga korap na mga namumuno ngayon. Kaya ngayon mga kababayan, takot na takot sila sa malawakang rally na gagawin ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na gaganapin sa November 16 to 18 na talaga namang milyon ang dadalo. Kung nung nakaraan ay 1.8 million lang, baka 10 times na po ang pupunta. Talagang mapupuno ang Quirino Grandstand hanggang EDSA ito. Buong Pilipinas po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mag-uumpukan dito sa Luzon. Milyon po ito na kasapi ng kapatiran. Pero walang isisigaw na BBM resign, wala pong ganon. Ang gagawin lang po, transparency and accountability. So ngayon mga kababayan, dinudugtong po nila itong pangalan ni Senador Marcoleta sa kanyang reliyon na kasama daw si Marcoleta sa destabilization. Takot na takot sila mga kababayan ko. Kaya ngayon kung anong sinasabi nila, ayan, Ramon Tulfo nagngaw-ngaw na. Binakbakan ng mga Pilipino, ayan o. Pitpitin kaya Raymart nga di siya umobra. O yan, kay Raymart nabugbog ka na. Someone drop the list of people na involved din sa Ghost Project, please. O yan. I-list down mo, Ramon Tulfo, ang mga magnanakaw. Ikaw, natapalan din yung pagmumukha mo. May bayag pala to, napitpit na Raymart. May bayag pala yan, Mon. Patawa si Mon as if saying may bayag pa siya na pwede pitpitin. Trillanes Gurang version. Nako po. Trying to be relevant, pusa ka. May bayag ba yan? O yan, yari ka. Nga. Nangangatok na sila. Ayan, nanginginig na sila mga kababayan. Spokesperson ka, Madam Attorney. Insider pero Pinos. Here source intel, Office of the President. Trililing move. Source trust me bro. Mema lang talaga. No to Tulfo brother. Insignificant ako. Where is my name? O, tignan nyo. Destabilize the non-stable. Last mo na yan Tulfo. Eliminate the enemy. Daw. Kay distraction sa plano nila. Partial, unofficial as of ganarn. Informant, trust me guys. Pasok ka dyan ma'am, don't worry.
Tell it to the Marines, hehehehe. O, tingnan nyo, galit na galit ang mga tao. Isipin nyo, nakakatampo naman at walang Rowena Guanzon dyan, be. Destabilization means making something less stable. Especially if a government or country hindi kailangan ng destabilization ng gobyernong ito. Dahil ang admin mismo ni BBM ang sumisira sa sarili niya. Kay Martin Romualdez pa lang at ang kanyang BFF na si Saldico, bingo sa corruption eh. O mga kababayan, nakita nyo po, talagang kung ano-ano mga pinapalabas nila. Kung ano-ano ang mga, tignan nyo mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Ano masasabi nyo po kay Montulfo na nagngangangaw na naman dito? Binakbakan nito Pasio, wala daw bayag ito. Mami, masuntok ka ni Raymar Santiago, iiyak ka na naman. Nakakapagtaka lang mga kababayan. Dati mga Tulfo brothers, masigasig, tagapagtanggol ng mga naaapi, pati chismisan ng pamilya, mga kabit-kabit, siraan ng mga vlogger, kung ano-ano mga pinapa-viral nila. Pero ngayon mga kababayan, sa tunay na issue ng ating lipunan, ang the most corrupted government and the most corrupt in the history, tinawag na nga tayo na the crocodile city of the world, Philippines, dahil po sa pagiging corrupt na mga opisyal na ito. Ito si Ramon Tulfo, kasama din ito na corrupt. Yan ang sinasabi ng mga tao. Imbes na ang kanyang i-post yung mga pangalan ng mga magnanakaw, ang pinost niya yung mga destabilization daw, yung gagawa daw ng kaguluhan. Kaya napakaraming mga rally ngayon mga kababayan. Takot na takot sila. Kasi nga transparency and accountability, ayaw po nilang ilabas. Halatado at bistado sila na may pinagtatakpan. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Ramon Tulfo, bakit ganyan na? Naging gurang na, naging gusgusin na. Gusgusin pa din ang ugali kaya nabubugbog ni Raymar Santiago. Raymar Santiago pasok. Sasama daw sa rally ito si Raymar Santiago. Kaya nabubugbog itong si Ramon Tulfo, kahit pitpitin daw ang bayag niya, hindi siya kakanta. Kay Raymar pa lang hindi ka na umobra. Paano pag pinitpit pa yung bayag mo dyan? Yan ang sabi ng mga tao. Duwag ka. Yan ang sabi ni ni Attorney Topacio Tignan nyo, mga kababayan. Tignan nyo po itong balitang ito. Tignan nyo po mga kababayan. Nasaan na yon? Eto, wag nyo akong tanungin kung saan ko nakuha ang information. Hindi ko sasabihin kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Sabi ni Montulfo. Wala naman bayag ito sabi ng mga tao Ayan no. Ayan mga kababayan, tignan nyo po. 'Di ba? May bayag ka ba, Montulfo? Nasaan ang bayag mo? Ayan po. Hoy Mon, anong pipitpitin namin? Wala ka namang bayag. Tignan nyo mga kababayan. Si PC o Yusek ito. Ayan, binabash ngayon itong si Montulfo na kumakanta na naman na sintonado. Ewan ko ba sa mga Tulfo na ito mga kababayan? Dati, idol na idol ko mga ito, pero ngayon mga nakatikom ang bibig sa issue ng corruption sa Pilipinas. Kita nyo na, bending dalo. Itong si Erwin Tulfo, kasabwat ng mga protector, ang binibira nila si Marcoleta. Di ba mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa nangyayaring ito? Na meron daw destabilization. Hala ka, mga kababayan. Kudita, may ganun ba mga kababayan?
Bakit takot na takot sila sa malawakang rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo? Tapos ngayon, ito, pinapasabog nila, may destabilization daw. Kasama daw si Senador Marcoleta. Diyos ko Lord, mga kababayan. Ramon Tulfo, wala ka nang ginawang tama. Tumanda ka na, naging gurang ka na. Wala ka pa rin ginagawang tama. Laos ka na. Kaya ka nabubugbog ni Raymark Santiago. Yan po ang mga komento, mga kababayan. Yan ang sinasabi ng mga komento. Tayo nagbibigay lang po ng reaction dito sa mga nangyayaring ito. Dahil vlogger po tayo, kailangan nating pag-usapan ang mga dapat pag-usapan dito. Isa rin po akong Pilipino na sumisigaw din ng hustisya para sa bayan. Nakikipaglaban din po ako para managot ang mga dapat managot dito. Ang isisigaw po ng kapatiran ay aking isisigaw din na transparency and accountability. Managot ang dapat managot. Ang mga kurakot na politiko dapat managot. Hindi dapat pagtakpan. Yan ang ginagawa nyo, pero puro pagtatakip kayo. Puro konsentidor. Walang nangyayari. Imbes makasuhan ng mga buhaya, ang kinakasuhan mga testigo. Ngayon, itong si Ramon Tulfo, imbes na ang ipost sa FB ang mga listahan ng mga magnanakaw, aba yung gagawa daw ng kaguluhan ni lista po. Pinost po. Kahit pitpitin daw ang kanyang bayag, hindi siya kakanta. Pero sabi naman ni PCO Yusek na si Doc Lorraine Badoy, Hoy Mon, anong pipitpitin namin? Wala ka naman bayag. Yan din ang sabi ni Ferdy Topacio. Kasama din ito sa sa sinasabi ni Montulfo sa listahan Nasaan ba yung mga listahan? I-check nga natin yung listahan. Ulitin nga natin. Grabe itong si Montulfo. Ayan mga listahan po. Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong. Di yata alam ni Ramon Tulfo. Si Benji Magalong kakampi niya. Ay, nako po. Johnny Macañas, Gerald Bantag, Col La Chica, Col Leonardo, Col Meltran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson. O, tignan nyo mga kababayan. Ferdinand Topacio at Rodante Marcoleta gagawa daw ng destabilization. Nako po mga kababayan. So, yan lamang po ang aking bahagya. So, sabi ni ito. Sabi rin ni Daniel Padilla, bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang inuhuli at hindi ang mga mismong korap? O, tingnan nyo. Pati si Daniel Padilla, galit na galit na. Balita ko, sasama ito sa rally sa 16 to 18. Sisigaw din ito ng transparency and accountability, mga kababayan ko. So, yan lamang po ang aking bahagi dito. Isang like at isang share at isang subscribe sa ating YouTube channel. Kita-kita kits po tayo sa November 16 to 18, mga kababayan. Isigaw po natin ang sinisigaw ng kapatiran, ang transparency and accountability. Managot ang dapat managot. Huwag pagtakpan ang tunay na katotohanan. Dapat umiral ang tunay na sinasabi ng konstitusyon at batas. Diba mga kababayan? Mabuhay po. Salamat. Ako si The Wonders Philippines.